Isang malaking balitang umuusbong mula sa Kongreso. Sina Congressman Rodante Marcoleta isiniwalat ng sa publiko ang mga detalye tungkol sa katiwalian na nagaganap sa loob ng institusyong ito. Ayon sa kanyang bayag, may mga kasabwat si kongresista abante na sangkot sa mga iligal na aktibidad at pagnanakaw sa kaban ng bayan. Sa kanyang mga pahayag, inilarawan ni Marcoleta ang mga tiwaling gawain ng mga mambabatas na sinasabing nagkukubli sa ilalim ng mga proyekto at pondo. Pinangalanan niya ang ilang opisyal na di umano'y kasangkot sa mga anomalya at hindi tamang paggamit ng pondo ng bayan. Ang mga akusasyon na ito ay nagdulot ng kaguluhan at matinding reaksyon mula sa mga mamamayan at iba pang mga mambabatas. Sa kasalukuyan, hinihintay ang mga susunod na hakbang ng mga otoridad upang imbestigahan ang mga aligasyon. Tiniyak ni Marcoleta na hindi siya matatakot sa mga banta at patuloy na ipaglalaban ang katotohanan. Patuloy ang monitor sa sitwasyong ito at aasahan ang iba pang mga detalye sa mga susunod na araw. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ng notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga suyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Speech. Isip-isipin mo, 4 na komite ang tatalakay. First time pala ito kung nangyari, ha? O sa unang-una, so hindi pa tradisyon ito kasi first time lang. First time lang po Yung sinasabi natin kanina, tradisyon. Tradition talaga yun, Na igagalang. Ito, hindi ko naman sinasabing huwag mong galangin. Kaya lang, ang masasabi ko lang, napakaswerte. Halimbawa, nag-privilege speech ka dyan. Tungkol sa isang bagay na gusto mong punahin. At gusto mo halimbawa bigyan ng sapat na solusyon. Sapagkat ito'y makatutulong sa higit na nakararami. Yung privilege speech mo dyan, ni-repair ng Rules Committee sa 4 na dakilang komite. Ang tindi, mga makapangyarihang committee po ito. Oo. Kaya sabi ko doon sa mga kasama ko sa Makabayan Black, ang suswerte nyo namang mga tao. Nakalain mo yung mga resolusyon ka ako na inamag na. Ngayon ay napunta sa 4 na komite. Ay sa akin, ang resolusyon ko, ni isa walang pumunta dyan eh. Puro kuryente kasi ang aking ano eh. Yung mga bills ko, siguro 10 bills sa kuryente, 12 resolution sa kuryente. Ni isa walang pumunta dito sa 4 na komiting ito. So wala akong swerte dyan eh, di ba? Hindi po sila interesado sa mga bagay na yun. Pero kung tutuusin mo, napakaganda sanang bigyan nyo naman ng katuwa ko man lang sana. Isa man lang sa resolusyon ko, ay, dalhin. Sabi niya, sasabihin nila sa akin, hindi naman naakma kasi doon sa Quadcom yung resolution mo, kuryente, di ba? O itatanong ko, bakit hindi aakma? So, bakit hindi aakma? Kuryente, ano ba sinasabi ko? Ibaba ang presyo ng kuryente sa ating bansa. Yun ang pinakapunto ng lahat ng mga resolusyon ko diyan eh. Doon papunta lahat eh. Hindi ba pwede sa Committee on Accounts and Com? Hindi, sa human rights yun. Yung mga karapat-tao pa yun? Bakit? Ano ba sinasabi? Ano ba yung layunin? Noong ating electric power, yung EPIRA? EPIRA law, opo. Hindi lamang sa kasapatan ng kuryente pinag-uusapan. Dapat affordable pati din. sa affordability. Yes. Ngayon, kapag ka hindi mo ibinigay sa mababang halaga, abot kayang halaga, binabaliwala mo. Binabiolate mo yung karapatang pantao dyan. Hindi dapat sa human rights. Isa yung human rights doon sa Quadcom eh. Si Kong Benny Abante dapat pala kausap nyo, Kong. Di ba? Ngayon, hindi nila pwede sabihin, hindi. Hindi naman na-repair yung ano mo, na-repair lang sa kanya sa ano, di i-repair nyo lahat. Kasi yung lahat naman na yan eh. Hindi naman i-repair sa inyong lahat eh. Di ba? Yun lang ang masasabi ko dyan. Pero ayokong puntahan yung legality niyan, ayoko makasabihin nila eh. Di ba? Ang nagre-repair ata doon, Kong, si Kong Dong lang eh. Kong Dong, magandang hapon po. Lagi na nanonood sa atin. Sabi ko nga sa kanya, Dong, napakaswerte naman ng privilege speech mo naman. Yung privilege speech mo, yan na nag-trigger. Sa pagkakagawa ng 4 na komite na pinag-isa. Kaya ang kinatawag na Quadcom. Yung Quad kasi 4, di ba? Tama po, Quad. Committee on Human Rights. Commission on Public Order. Public Order Committee. Yes po. Public Accounts. Yan.
At saka yung drugs. Illegal drugs. O, di ba? Yes. O, pwede nyo refer din sa drug yung aking sa kuryente. Kuryente rin. Bakit droga mo? Baka yung mga opisyalis ng ERC, hindi na naman pinag-iisip. Sinabi na nga kayong regulator, hindi nyo nare-regulate. Questioning ko kayo. Di ba? Pwede ko rin ipilit sa kanila yun. Hindi kasi kung natawa lang ako bila ko nakita. Nagseselos kasi ako. Isipin mo naman na wala man lang isa na napunta sa napaka-special nito. Bakit special? Sila lamang ang pwedeng tumawag ng napakaraming pagtinig. Opo. Kami talaga nakikiusap. Pwede ba din ganito? Teka muna, you have to give way to the Quadcom. Iba ito eh. Iba ito. Ano to? Super power itong Super committee ito. Kaya sinasabi. Booking na. Walang iba kung hindi si Tamba. Siya ho ang talagang pasimuno po ng mga panggigipit at paninira sa mga Duterte. Yan po ang sinabi ni Senator Bato mismo. Siya ang may issue dito sa Quadcom. Alam niyo yung Quadcom, di ba? Yung Quadcom na binuo nito ni Tamba. Nagmamaang-maangan pa siya. Nagmamaang-maangan pa yung mga amuyong niyang mga congressman dyan. Alam naman natin na pag yan po ay nagkakaroon ng hearing, talagang kahit pogong issue, idinidikdik ang mga katulad ni Senator Bongo, idinidikdik ang katulad ni Roque, yung mga malalapit, yung mga oposisyon, talaga nga namang ginigipit nitong Quadcom na ito. Bagaba parang sinasabi na pag kayo kumontra, pag kayo ay maka-Duterte o kayo ay kailangan kayo ay alam niyo na medyo tambangan. Bakit tambangan? Kasi tambay, di ba? So tatambangan kayo. Hindi ibig sabihin nun Tamba, ibig sabihin tambangan, talagang yayariin kayo ni Tamba. Alam mo, sa totoo lang, napakadumi trabaho nito ni Romualdez, Napakadumi niyang magtrabaho talaga. Porket hindi manalo-nalo sa national, ilang beses nang tumakbo yan Ilang beses na kasing tumakbo. Alam mo, ako sa'yo, speaker ako lang sa'yo. Kung gusto mong tumakbo, magpapayat ka. Hindi kasi mahirap tumakbo pag malaki. Hindi. Joke lang po yan, joke lang. Pero sa totoo lang, ilang beses na itong tumakbo nasyonal. Alam ko, pagka senador tumakbo ito, pero olats lagi. Kasi nga po, wala naman itong nagandang nagawa doon sa kanilang lugar. Ika nga, wala ho itong resibo, wala ho itong may pagmamalaki. Yung mga proyekto niyan dyan sa kanyang lugar na kung saan siya ay representante, meron ba kayo nakitang pagbabago? Wala. Diba? Puro mga, alam mo yun, ewan ko yung mga project dyan. Baka mga puro puro simula lang, tapos bandang dulo, wala na. Hindi, ako nagtatanong lang naman ako sa mga nasasakupang distrito nitong Tamba na ito. Kamusta naman po ba mga proyekto dyan? Tapos po ba o baka naman hanggang simula lang? Hindi, alam nyo, ito. Makinig kayo na mabuti. Alam nyo kung bakit ito si Tamba ganyan? Kung bakit ganyan yan na tila walang amor sa tao? Elitista kasi. Alam mo yung elitista, yung alam mong walang pakiramdam sa mga mamamayang Pilipino. Walang empathy, ika nga. Alam mo yung parang alta sa syudad na hindi tayo naintindihan, tayo mga Pilipino, mga ordinaryong Pilipino, hindi tayo naintindihan. Di ba? Alam naman po natin, kailangan natin ng mga namumuno na nadarama yung ating nadarama, yung ating pinagdadaanan na kanila din pong pinagdaanan. Ito, wala ho Wala. Kaya dahil dyan, ayan, mukhang lumalabas na yung kanyang maitim na balak na para medyo makapagpapogi siya, kailangan niyang dumihan ng putik yung kalaban niya. Alam naman po natin kung sino yung matunog na tatakbo sa 2028. Although matagal pa naman yan, pero alam naman natin na si VP Sara Duterte ang napupusuan ng taong bayan. Kasi kung iisipin nyo nga kung wala pa daw dayaan na nangyari, sabi ng iba dyan, lalong-lalo na si Atty. Glenn Chong, talagang malayo ang agwat ni VP Sara Duterte dun sa presidente na si Bongbong Marcos, di ba? Kung hindi pa daw dinaya, hindi daw yan Pero ngayon, makikita natin si VP Sara Duterte sa kasaysayan po ito ng buong Pilipinas, ng kasaysayan ng ating bansa, na walang nakaabot ng ganyang boto kung hindi si VP Sara Duterte. Mabigat na kalaban si VP Sara Duterte. Yan mo, hindi ho yan chismis, fake news, yan katotohanan. Wala sa kasaysayan ng Pilipinas na umabot ang botong katulad ni VP Sara Duterte.
Kaya nga, ang nangyari ngayon, halatang sinisimulan na mula pa lang nung pag-apak niya bilang Vice President, sinisiraan na po siya ng gobyernong ito. Sa pamumuno di umano ni Speaker Romualdez. Yan po ang sa tingin kong nangyayari. At talaga namang yung black propaganda laban kay VP Sara Duterte, di ba? Alam naman natin, ang daming nabuking na mga vloggers na, alam mo yun, may kaching, alam mo yun, may bayad, di ba? Para atakihin si VP Sara Duterte at ang mga Duterte at purihin si Romualdez. Hindi ko lang alam pero kasi yung isa umamin, di ba? Yung si Makagago umamin. Yung isa naman may voice recording. Although hindi natin sinasabi na si Romualdez ang nagbayad doon, wala tayong sinasabing ganyan. Pero ano bang bukang bibig nila? Sinisiraan ang mga Duterte, particular na si VP Sara Duterte, at pinupuri si Romualdez. So logic says, alam na natin, di ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Obvious na kung sino, di ba? Hindi, huwag na tayo maglokohan. Hindi ko naman sinasabi, wala akong sinasabing fact or wala akong sinasabing sapat na ebidensya kasi mahirap naman ng magkaroon ng ebidensya sa, alam mo yun, sa mga ganyang kalakaran. Siyempre, abutan lang yan wala tayong sinasabing sapat na ebidensya para patunayan yan. But the mere fact na merong umamin na nabayaran siya, tapos sinisiraan niya si VP Sara Duterte, tapos pinupuri niya si Romualdez, kayo na lang po mag-conclude. Tanga na lang yung hindi magsabi niyan. Tama, mali. Nasa sa inyo na po yan. Basta tayo, pinapakita lang natin yung mga facts. Wala ho tayong iniimbentong facts. At nabuking natin yan. Umamin yan nung binanatan natin si Makagago, di ba? Ngayon, ito naman ang sinabi ni Senator Bato. Panoorin natin kasi dito sinasabi niya na talagang si House Speaker ang merong nauna sa likod sa investigasyon. Ito, pakinggi. Pasok natin yan. Inakusahan ni Senador Bato de la Rosa si House Speaker Martin Romualdez bilang nasa likod umano ng mga investigasyon ng Kamara sa Duterte drug war. Yan ay para magamit umano ang mga malalaman laban sa kanila sa International Criminal Court. Nakatutok si Tina Panganiban. Ito ang unang birada ni Bato. Ang nasa likod daw dito sa investigasyon ng Quadcom, yung pinagsama-samang mga ulupong, mga pinagsama-samang buhaya upang imbestigahan tong quote-unquote EJK, Pogo at kung ano-ano pa, ay si Romualdez daw. Bakit yan? Kung matatandaan ninyo, noong hindi pa ho Vice President si VP Sara Duterte, noong panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang Pangulo, 6 na taon yun. Meron na silang binibintang na EJK. Pero if you will observe it, wala doon si VP Sara Duterte. Wala. Ngayon na pumasok ang administrasyon ni Marcos, pumasok ang pamamahala ni Speaker Romualdez, biglang idinawit na po. Di ba meron silang witness na convicted witness? Ibig sabihin isang isa talagang napatunayang sinungaling. Ano sabi? Biglang ipinasok si VP Sara Duterte. 6 na taon yun nung panahon ni Pangulong Duterte, wala ang pangalan ni VP Sara Duterte doon sa EJK na binibintang nila. This time, pumasok na ang pangalan ni Vice President. Sabi ko nga sa inyo, tanga na lang siguro ang hindi magkaunawa ng ganyang klaseng galawan. Ibig sabihin, ang ending nitong Quadcom ay ang EJK at yung ICC ay idamay si VP Sara Duterte. Okay, bakit ba kasi importante ito na malaman natin at maunawaan natin? Kasi nga po, ito, makinig kayo makinig kayo na mabuti. Maaring gamitin ng ICC itong Quadcom o itong sa Kamara o itong investigasyon sa Kamara na to bilang kanilang investigasyon. Ito kasing siste. Ang ICC, wala hong galamay yan. Wala hong jurisdiction yan kasi we are not under ICC right now. Wala ho sa jurisdiction natin ng ICC. Di ba? Kaya nga, nung mga ilang, bago ito mga nangyari, ito mga kaganapan na ito, ano sinasabi? Sige, pumasok kayo bilang mga foreigner, papasok kayo dito, pero we will not assist you. Eto, mantakin nyo ginagawa. Ang nag-iimbestiga na para sa ICC, walang iba kundi itong Quadcom. Yung Kamara na. Yung mga komite sa Kamara. They're doing the job of ICC. So kahit hindi pumasok ang ICC,
Kahit hindi ho bigyan ng manpower ang ICC dito sa Pilipinas, etong mga makukuhang testimony dito sa Quadcom ay gagamitin nilang ebidensya para i-put into trial si Pangulong Duterte. Since naandoon yung pangalan ni Vice President Sara Duterte, therefore, isasama si Vice President Sara Duterte sa issue ng EJK sa ICC. Kasama siya. Nagigets nyo na? And sinong gumagawa? Sinong nagtatrabaho ng investigasyon ng ICC? Walang iba kundi itong Quadcom. Kaya dapat bantayan natin to. Bakit to? Sila po ang nagiging galamay. Sila po ang kumukuha ng mga facts, evidence para sa ICC. Hindi nga nakapasok tong ICC pero ginagamit naman itong mga ebidensya o itong mga testimony sa Quadcom. Di ba? Ang bihira, oo. Sa mga pagdinig ng Quadcom panel sa mga isyu ng droga, pogo at extrajudicial killings, may mga testigo nagbitiw ng mga alegasyon laban sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama sa mga napuntirya, si Senador Bato de la Rosa na nagsilbi noong PNP chief. Sa panayam, direktang sinabi ni de la Rosa na naniniwala siyang ang nasa likod ng investigasyon ang speaker umano ng Kamara at ang intensyon umano makakalap ng ebidensyang magagamit sa kaso nila ni Duterte sa International Criminal Court. Kung sino nasa likod ditong mga komite na ito ay yung Speaker of the House. Nako, diba? ayan na. At alam ko, is the same person na nagkumbinsi yung mga opisyal na gustong bumaliktad at mag-isigit ng apidapit laban ka na sa amin ni President Duterte para sa ICC. I am expecting na itong ginagawa ng Quadcom na investigation ay pwede na itong gamitin laban sa amin doon sa ICC. Hinihinga namin ng Kita mo ito? Di ba? Alam mo, grabe ho ito ha. Una, pinapayagan nyo nang mag-operate ang US Special Force sa lupa ng sa Pilipinas. This time naman, ang ginagamit naman ninyo para maimbestigahan itong EJK na ito, kuno, ay ang Kamara. Ito'y pagtataksil. Ito'y pagtataksilo sa bayan. Wala naman pong problema kung yung kaso ay dito. Kunwari, isampan nyo yung kaso sa korte sa Pilipinas, walang problema. Pero yan, yung ICC, ginagamit kayo. Nagpapagamit naman kayo. Ikaw speaker. Di ba? Ikaw ay inaakusahan ni Bato na ginagamit mo ang Kamara para pagsilbihan at para magkaroon ng ebidensya o magkaroon ng gagamitin na mga witness or mga evidence ang ICC para sa sa kaso nila. Hindi ho dapat yun. Kayo ang parang nagiging mga investigador ng ICC. Hindi ho yan ang trabaho ninyo. Tama talaga si Pangulong Duterte. Tama talaga si Pangulong Duterte. Dapat na kayong i-abolish. Hindi ko nga maintindihan, bakit hanggang ngayon nandyan pa kayo? Ano ba ginawa ninyo? Gumagawa ba kayo ng batas? Hindi. Dapat ang trabaho ninyo ay gumawa kayo ng batas para sa pagkakaroon ng magandang solusyon sa mga problema na dinadaanan ng bawat Pilipino. Tayo dumadaan sa matinding krisis. Hindi lamang po sa health crisis, pati sa pagkain, inflation. Ang dami nating pinagdadaanan na dapat yun ang pinagtutuunan nyo ng pansin. Pero ano ginagawa nyo? Nagpapaalila kayo sa ICC. Kayo ay nagpapaalila dyan upang magkaroon kayo ng ebidensya para magkaroon kayo ng maipupukol sa mga Duterte at kasama na si Vice President. Para nga naman, lumubog siya at hindi na siya makatakbo sa susunod na eleksyon. Halatang-halata ka, speaker. Ang baduy mo talaga. Yung style mo talaga, style ng mga bulok na politiko. Pahayag si Speaker Martin Romualdez. Pinabulaanan din ng Quadcom ang sinabi ni De La Rosa. Kung i-accuse nila si Speaker na binuo namin to or nangyari to dahil sa utos ng Speaker, that is so unfair. And ako mismo, hindi ako papayag na gamitin ako para sa isang political agenda. 300 plus kami mga congressmen doon eh. And they can never dictate on us. Especially kapag yung mga ebidensya
ay lulutuin namin para lang to cater on certain personalities like the speaker, mahirap yun. Binuo raw ang mega panel Quadcom dahil nakita ng House Naniniwala kayo dyan? Ha? Naniniwala kayo dyan sa tao na yan? Na hindi sila magpapa-influensya kay speaker? Sinong ginagawa mo, sir? Kung, wag naman tayo maglokohan. Allocation ng mga projects ninyo, alam naman ng taong bayan, galing yan sa desisyon ng speaker. Di ba? Lahat ng mga kailangan ninyong project kuno, ay galing ho yan sa desisyon ng speaker. So, alam natin eh. Kaya nga alam nyo, sa totoo lang, hindi nyo ba napapansin? Magkaibang optics ng magkaiba ang Senado at saka Congress in terms of diskarte. Sa Senado kahit papaano, medyo independent pa yung isa't isa. Dito sa Kamara, wala talaga. Dito sa Kamara, kung ano yung sabihin ni Speaker, kaya nga ang dyan, di ba? Parang Panginoon nyo yan eh. Kung ano sabihin niya, yun ang sinusunod nyo. Walang maniniwala sa'yo, Mr. Dan Fernandez. Kung ako sa'yo, mag-artista ka na lang. Tapos magkaroon kayo ng ayoko sabihin. Magkaroon kayo ng love team ni Ibana. Di ba? Hindi totoo. Huwag tayo maglokohan, sir. Obvious naman ako. Sobrang obvious naman. Hindi ako siya pero obvious naman talaga na kayo gumagalaw kayo dahil sa kumpas ni Speaker. Huwag naman tayo maglokohan. Sino ginago ninyo, sir? Committees on Dangerous Drugs, Public Order and Safety, Human Rights at Public Accounts na konektado ang kanilang mga iniimbestigahan. Yung mga gustong mag-witness can only be entertained by the Quadcom provided that they execute a sworn statement and a duly notarized document. That's the only requirement that we have kasi para din hindi kami naman maipit. Nakatanggap din ng Quadcom ng liham mula sa anak ng dating Pangulo na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na may mga question daw sa isinasagawang pagdinig. We receive letter, no? Marami sa mga sinasabi doon na questioning yung proceeding namin. But we haven't taken action yet on doon sa kanyang mga letter na pinadala. Kasi I think na na-receive namin yun nung mismong hearing na. Na medyo 3 pages ata yun, so hindi na namin na-tackle siya. But definitely we will tackle that. Dagdag ng Quadcom, pwede naman daw dumalo si Representative Duterte sa pagdinig anumang oras. Hinihinga namin ng pahayag si Representative Duterte. Sinikap din namin kumuha ng kopya ng sulat ni Representative Duterte, ngunit sabi ng isa niyang tauhan, hawak pa ito. Ba't di kayo humingi ng sulat doon sa Quadcom? Akala ko ba natanggap? Hindi nga tinalakay. Hindi man lang pinagtuunan ng pansin ng Kamara eh. Di ba? Ewan ko kung pakikinggan nila yung sinasabi ni Pulong Duterte. Pero alam mo, konting kahihiyan naman. Hindi, ito na lang eh. Simpleng-simple na lang to eh. Halatang-halata yung galawan ninyo. Sino yung mga nilalagay ninyong at pinaniniwalaan ninyo? Hindi, totoo nakita ko yung aside from dun sa isang convicted na idinawit ang mga Duterte, ito na, na-convict na ito sa pagsisinungaling. Yung mga sumunod, yung keso narinig daw sa telepono na tumawag si Pangulong Duterte sa isang warden, sino yung ginamit doon? Puro mga convicted din. Mantakin mo, pinaniniwalaan ng Kamara, puro mga convicted. Sa bagay, ganyan din naman kayo eh. Diba? I mean, ganyan din yung inyong pag-uugali, parang ugali ng mga convicted, puro mga sinungaling. Diba? Sabi nga sabi na may mga nagkwento sa akin pag ikaw daw nasa kulungan, more than 80% daw ang magsasabi diyan na wala silang kasalanan. Laging ganun daw ang mga madidinig mo diyan. Iilan lang daw talaga yung aamin diyan na may kasalanan sila. Sabi nila, hindi pa naman tayo nakapunta diyan at nagtanong-tanong. Pero gayunpaman, ito lang ang sinasabi natin. Mas pinaniniwalaan nyo pa yung mga ganyan. Katulad nung nagkesyo, si Duterte daw mismo ang si Pangulong Duterte daw mismo ang nag-utos para patayin yung 3 Chinese drug lord. Nadinig daw nung convicted, doon habang kinakausap nung warden. Warden, kausap. Siyempre ganyan. Di ba? Alam naman, si Presidente. Ay, sandali, si Presidente, speaker ko. Speaker po, si Presidente kausap ko. Ganun. Sinong tanga naman ang gagawa nun? Alam mo na ang presidente kausap mo, i-speaker phone mo pa. Di nalaman yan. Kasi malalaman mo, kunwari, i-speaker phone ka, di ba? Ay, huwag tayo maglokohan.
Tayo na nanarantado pa, ginagawa niyong tanga mga Pilipino. Oo nga naman, sa tingin ko nga naman, tanga rin yung ibang Pilipino, kaya nga kayo nakaupo dyan eh. Di ba? Kalokohan talaga eh, napakagago naman ninyo para sabihin ninyo at gumamit pa kayo ng mga ganyan. Tapos, syempre, nagbigay ng false statement itong mga convicted na to. Sigurado ko, yan ang gagamitin ng ICC. Yan ang gagamitin. Hindi ko nga alam kung... hindi ako sure. Kasi siyempre may mga ganyang usap-usapan eh. Sabi nga nila, baka naman may ex-deal. Anong ex-deal? Pambihirang buhay ex-deal? Ex-deal. Sige, tutulungan namin kayo, kamera. Sasabihin ng kamera, tutulungan namin kayo na magkaroon ng mga ebidensya. Kami na mag-iimbestiga. Isang kondisyon. Isama ninyo sa hahatulan si Vice President Sara Duterte. Hindi, sa tingin nyo ba posible? Sa tingin nyo ba may posible na merong kasunduan ang Kamara sa ICC upang idamay si VP Sara Duterte? Kasi posible, di ba? Ako, opinion ko lamang naman to. Kayo, kung naniniwala kayo, ilagay nyo sa comment section, oo, naniniwala kami na may kasunduan ng ICC at ang Kamara kapalit ang ulo ni Vice President Sara Duterte. Oo, naniniwala kami, may kasunduan. Ano kaya yung kasunduan na yan? May kasama bang cash yan? Hindi kasi, alam mo, hindi naman masasabi mo na, tandaan nyo, ang budget nasa Kamara. Yan ang pinakamayayamang mga Pilipino, hindi naman yung mga milyonaryo. Naniniwala kayo din sa mga Forbes. Number 1 na milyonaryo si ganire. Kaya maniwala doon. Nagkataon lang, yung mga businessman na yun, sila yung nagbibigay ng tax. Sila talaga yung nagbabayad ng tax. Although yung iba, hindi nga nagbabayad eh. Pero yung mga nandun, yun lang yung nakikita nila nagbabayad ng tax. Sa tingin nyo yung mga congressman, nagbabayad ng sapat na tax yan? Yung mga kulimbat nila, tinataksan yun? Hindi, sige. Tanong ako, halimbawa lang naman, may proyekto kang kinulimbat. Sandali, magbabayad ako ng tax dito sa kinita kong 10 billion. Ito yung tax, babayad ko. Saan galing yan? Sa nakaw. Kaya taxable. Hindi yung taxable ang nakaw eh. Yun ang problema. Nagigets ninyo? So malamang yung mga Forbes na number 1 na pinakamayaman sa Pilipinas, malamang hindi yun. Ako may hinala ko kung sino pinakamayaman sa Pilipinas ngayon. Pinuno siya ng isang napakalaking government agency o di kaya government branch. Hindi. Pero ba namang taxable na nakaw? Wala. Kaya nga ito lang mga kababayan. Posible na may kapalit pang cash yan. Yeah? Para, para may pondo kayo. Kasi tandaan ninyo, yung mga ICC, wala naman masyadong pondo yan. Ito. Basta Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!